Hallelujah. Okay, sige, pagpapatuloy ng ating pag-aaral at patuloy lang natin pag-pray, no? Merong sinasabi, meron daw super El Nino. Sabi nung isang araw, at alam niyo super El Nino, hindi nagiging maayos yung takbo ng hangin sa Pasipiko at kundi sa ibang lugar, magkakaroon ng sobrang init, sobrang lamig. Dito raw sa atin, pag nangyari yun, sobrang lalakas ng mga bagyo. Sa iba naman, tagtuyo. Let's pray na hindi yun matuloy dahil catastrophe yun. Amen? At alam natin, hawak ng Panginoon ng lahat. Amen? Sabi sa 1 Peter 4:7, malapit ng wakas ng lahat ng bagay, kaya't maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo'y nalangin. The reason why is Apostle Peter is reminding us na maging sober o mapagtimpi at panatiling malinaw ang pag-iisip. Bakit? Para hindi tayo matakot, para hindi, kagaya niyan, sabi ko nga, may super El Nino, para hindi tayo matakot sa mga nangyayari sa paligid, bagkus, maging nalangin. Amen. Kalabitin mo yung katabi mo, sabi mo, manalangin ka nga. Ayan, amen. Praise God. Okay, so part 4 na po ng The End Time Prophecies ako. Kala ko ilan lang to. Pero pag nag-aaral ka, ang Panginoon, maraming nire-reveal. Amen? Okay, so the book of Revelation na tayo. Natapos tayo ng Matthew 24. Nalaman natin yung rapture, yung tawag dito, second coming, bakit hindi pa nagra-rapture, ano yung mga tanda ng wakas, at papasok tayo sa book of Revelation. Sabi ko nga sa inyo noon, iniiwasan ko to, although nung bago ako mananampalataya, ito yung gustong-gusto ko, pero iba pala pag ikaw nag-aaral. Amen? So background, from the outset, we are given the most important truth about the book of Revelation. This book shows us the Antichrist, mga iba, ito yung gustong-gusto, Antikristo, no? God's judgment, calamity on earth. Kaya nga nung nalaman ko, parte ba ito ng end times? We don't know. Amen? Maari, oo. And then Mystery Babylon, ito pinaka-importante. Sabi nila, dapat pag nagbabasa ka ng Revelation, ang makikita mo si Jesus. Hindi yung takot, hindi yung mangyayari, kung hindi si Kristo. At makikita natin yan, part 1 lang po tayo ngayon. Dito pa lang tayo sa unang serye ng revelasyon. Sabi dito, apostle John na nagsulat sa location ng Patmos to the 7 churches of Asia. Pero mamaya, lalaliman natin. Ngayon, bakit dito si John? Si John kasi nandyan siya. Amen? Sa 12 disciples, si John lang yung hindi namatay ng parang na-torture, napako, o pinatay. Pero there was a time sa kanyang buhay na nung nando siya sa Ephesus, kasi siya ay naging parang bishop ng Ephesus, itong si John, ay isang malaking iglesia ang nasa Epheso. Itong si Emperor Domitian, tandaan nyo, hindi ko na nailagay, gusto niya, siya yung parang maging hari o Panginoon. Tandaan, may mga tao na gusto nila siya maging Panginoon. Sabi nila, yung mga emperor daw ng Japan, sila daw ay mga ninuno ng mga Diyos. At ito rin yung nasa isip na Domitian bilang siya ay emperor ng Roma. At gusto niya siya yung Panginoon. At ito si John, parang alam niyo nangyari sa doon kina Shadrach, Meshach at Abednego, kung naalala niyo sa Book of Daniel. Hindi sila lumuhod doon sa parang ginto. Ito rin si Domitian, parang meron siyang panukalang gano'n na perong time na magsasamba kayo sa kanya. Itong si Juan, hindi. Matapang tao tong si Juan. Alam niyo ginawa sa kanya, doon sa isang gate ng Roma, from Ephesus, dinala siya sa Rome upang siya ay ilubog sa kumukulong mantika. Ngayon, yung mantika na yun, parang kaldron na tawag doon, kawa, gano'n. Nung inilubog siya, alam niyo nangyari, parang nag-bathtub lang si Nag-bathtub itong si John. Although walang records kasi, pero by tradition, yun ang sinasabi. Kaya nagulat yung mga tao, lalong tumibay tuloy yung Kristyanismo sa Roma. Amen? Ngayon si Domitian na nabahala. Ngayon pinatapon siya sa Patmos. Bakit Patmos? Patmos kasi ito yung lugar na tapunan ng mga political prisoner, gano'n, yung mga nagkasala sa batas. Kaya doon siya natapon sa Patmos. Kasi Emperor Domitian tries to kill him, pero hindi siya nagtagumpay. Biro mo, nilubog sa kumukulong mantika. Kaya siya nasa Patmos. At doon na nga siya namatay. Amen? At doon niya sinulat itong Book of Revelation. Actually, it is addressed to the 7 churches of Asia. Mamaya, lalaliman natin yun. Ito daw yung cave, di ka sakita Kuweba lang yon. May mga kuweba sila sa Patmos. At dyan daw, they believe, ngayon, napupuntahan pa yan. Kaya nga sabi ko, napakaganda ng pag-aaral ng Biblia. Bakit? Hindi ito kathang isip lang, hindi ito, legend, Tagalog ng legend, alamat.
Kasi meron tayong mga nakikitang concrete evidence na once upon a time, nandun si Jesus, nandun si Abraham, ito, nandun si Apostle John. Dito raw siya nakatira sa Patmos. At bakit yung naalala niyo yung islang pinuntahan ni Paul? Naalala niyo yung isla na yun? Isla ng Samar. Hindi. Malta. Hanggang ngayon napupuntahan yun. Amen? So ito, kung may pagkakataon, kung loobin ng Lord, magandang puntahan ito. Okay? So Revelation 1:4, sabi lang mula kay 1 para sa 7 iglesia ng lalawigan ng Asia. Yan yung verse na yon. Okay? While the 7 churches, 7 literal congregation is the first century where the immediate recipient, sila talaga yung immediate recipient, sabi nga nila. Pero sabi dito, it is addressed to a broader audience. In the ancient Jewish and Christian literature, the number of symbolized completeness. Makikita natin, as we study the book of Revelation, napakaraming 7 dito. Kasi sabi nila, number 7 is the number of God and it signifies completeness. Ang sabi ito, passed on around all Christian communities of that era and by extension to the global church throughout the history. Doon muna sa 7 churches, makikita nyo bakit doon sa 7 churches na yon. And then, syempre, in-address din ito ng Panginoon sa atin ngayon. Amen? Okay, purpose. The book of Revelation was written during time of intense pressure. Kasi nga, they were under the Roman persecution. Amen? And then, pero, nagkakaroon, may mga iglesia, nagkakaroon na ng compromise, sumasamba na sila sa Diyos-Diyosan, yung iba, kumbaga sa panahon natin ngayon, mixture na rin sila. May mixture ng panahon, kaya lang iba yung mixture nila. Okay, so it is to encourage believers to remain faithful, warn those compromising with worldly powers. Yung iba nga, sige, Christian ako, pero sasamba pa rin ako dito. Yung iba, by law ako, by grace. Yung mga pinagsasama-sama na nila. Okay? So, overall purpose is clearly framed in the opening words. Sabi dito, what must soon take place? Ano yung mangyayari? Okay? So, number 1, to reveal the spiritual reality in the ultimate victory of Jesus Christ. Napakaganda. Sabi ko nga sa inyo, may mga nagbabasa nito na hindi nakikita yung tagumpay ni Jesus. Ang nakikita rito, yung takot ng mangyayari. Amen? Okay, pangalawa, matutuong mananalo si Jesus. They will make war against the Lamb, but the Lamb will overcome. So, pinapakita agad dito ng Panginoon, tatalunin sila. In essence, talo na talaga sila. Okay? To exhort believers to be patient, endurance, and faithful. So, manatili daw mga Kristiyano na maging, ano ba yung patient sa Tagalog? Pasyente. Maging pasyensyoso, tama ba? At magkaroon ng endurance, katatagan, and then faithfulness. Ano ba yung faithfulness sa Tagalog? O katapatan, yan. This calls for patient endurance and faithfulness, Revelations 13:10. Okay? So ano pa? Even to the point of death, sa Revelations 2:10. Grabe, no? To warn against spiritual compromise and apathy. Ito nga yun. Yung iba, Christian ako, pero sasamba ako dito. Christian ako, pero magpapatuli ako. Christian ako, pero gagawa rin ako. So, nagkakaroon na ng compromise at ayaw ng Panginoon yon. Doon nga sa binabasa ko sa Philippians, grabe ang tawag ni Apostol Pablo doon sa mga gumagawa ng naniniwala sila na sila ay naligtas sa works. Aso, ang tawag ni Apostol Pablo sa mga tiga-Pilipos. Amen? To command holy living amidst corrupt world, to provide hope through the promise of a new creation. Amen? So kahit na, ito maganda rito to command holy living, kahit na may mga nangyayari hindi maganda sa paligid, kahit corrupt ang gobyerno mo, huwag kang maging corrupt. Tingnan katabi mo, corrupt nga ba yan? Amen? Kahit na corrupt sila, huwag kang maging corrupt. Kung hindi sila tapat, mananiging kang tapat. Kung silang mga asawa ron, inang bababae, huwag kang mambabae. Huwag ka rin manglalalaki, ha? Amen? So, huwag tayong makisama sa ayon ng mundo. Lagi ko naalala, nung kami ay nag-aaral ng Kairos, sabi niya, be like them, but not like them. Maging ganun kayo para mapakisamahan mo sila, pero huwag kayo magiging ganun. Dapat mahatak natin sila, hindi sila ang mga hatak sa atin. Amen? Okay, so reader's view. Binibigyan ko muna kayo ng Dito sabi nila may 4 na view daw ng mga nagbabasa. Una, preterist view. Ang ibig sabihin ng preterist, ito yung mga sinasabi na this approach believes that Revelation dealt only with the church in John's day. Parang yung iba, ito lang yung mangyayari nun. Yun yung basa nila. Yan yung mga preterist, para alam lang din natin. And then historist. Ito naman, sabi rito, this approach believes that Revelation is sweeping disordered panorama of
church history, nangyari na yan. Kasi nga makikita natin ang Revelation as we study it, maraming simbolismo. Amen? And then poetic. Sabi dito, mga symbol lang yan. Sabi dito, approach believes that Revelation is a book full of pictures and symbols intended to encourage and comfort persecuted Christians para i-comfort sila. Meron daw kanya-kanyang meaning. And then the futurist view, mangyayari pa dyan. Tanong nyo, Pastor, ano yung tama dyan? Tignan natin, ano ba yung sinasabi ng Revelation? Amen? Mas magandang Revelation ang sumagot mismo. Okay, part 1, chapter 1, Revelation 1:1. Ito ang pahayag. Sa Tagalog na Bible, ang nakalagay sa Revelation, anong nakasulat doon? Apokalipsis. Okay, yung kasing Revelation is taken from the Greek word apokalipsis. Ang ibig kasi ng kalupsis, veil. Amen? Yung apo, pagtanggal. So, ibig sabihin, pagtanggal ng kortina. Ano yung tatanggalin? Ni Hesus Kristo. Kasi sa apokalipsis, makikita natin sino talaga si Jesus. Amen? Tinanggal na yung takip. Amen? Ito, ang pahayag ni Hesus Kristo sa binigay ng Diyos sa Kanya at sa Kanyang inihayag kay Juan. Amen? So, si God ang nagpahayag tungkol kay Jesus, ibinigay kanino? Kay Juan. Okay? Naalipin niya sa pamamagitan ng anghel na kanyang isinugo. Ang layunin ng paghayag na ito ay ipakita sa mga alipin ng Diyos ang bagay na malapit ng magganap. Okay, sabi dito, apokalipsis, meaning revelation, hindi apokrypha. Alam niyo apokrypha? Nakita niyo na ba sa Bible niyo apokrypha? Ang ibig sabihin ng apokrypha, nakatago. Ito, apokalipsis, binuksan yung tabing, tinanggal yung tabing. So magkaiba pala yung apokalipsis tsaka apokrypha. Yung apokrypha tinatago, kaya yung mayroong mga buktot tinago talaga eh. Amen? Okay. So yun yung ibig sabihin ng apokalipsis. Malapit ng maganap. Sa Greek, entakei, ibig sabihin quickly or suddenly coming. Now we don't know kasi 2,000 years ago na sinabi ka Apostol 1 to eh. Pero tandaan natin sa mata ng Panginoon, yung one day is ano daw? 1,000 years. Hindi natin alam, no? Maari sa Kanya, pero alam nyo, in reality, ang bilis ng panahon eh. Tayo lang, ilang taon na ba tayo ngayon? 11 years. Parang kailan lang naalala ko si Pastor Joby diyan pa nakatira. Amen? Ala pa to dati. That was 11 years ago. Yung mga anak nyo, naalala ko, ang liliit pa. Itong si Mateo, iyakin pa to. Naalala ko yan dati. Ang liit-liit pa niyan. Dati ang pogi-pogi ko, ngayon ang pogi ko. Joke lang. Amen? Ang bilis ng panahon. Amen? So tama ito eh. Malapit ng maganap na we don't know. Buhay pa ba tayo pag nangyari yan? But one thing is for sure, mangyayari yan. Bukas makalawa, nakikita na natin yan. Nasa langit ka o nandito, it will soon take place. Amen? We don't know. Buhay pa tayo, nasa langit na tayo, pero mangyayari ito. Bakit? Mabilis ang panahon. One of these days, nandun na tayo. Baka nandun na tayo, makita kita. Bulakan ka. Di ba? Magkikita-kita tayo dahil pangako ng Diyos yun. Amen? Imbitahan ko kayo sa mansion ko, huwag kayong mag-alala. Amen? Okay. Revelation 1-3, pinatotohanan ni Juan ang lahat ng kanya nakikita, itong kanyang patotoo tungkol sa mensahe ng Diyos, at ang katotohanan ng ipinahayag ni Hesus Kristo. Ito nakita nyo ha. Alam nyo, ang Diyos gusto pagpalain talagang tao, ang mga anak niya eh. Gusto ng Diyos pagpalain. Tignan nyo lang yung yung Matthew 6:33, sabi nyo, seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Psalms 37:4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Bumabalik. Given it will come back to you. Now, hindi yung pagbibigay ang dapat natin gawin. Magbigay tayo kasi pinagpala tayo. Pero ang Lord, ibabalik pa rin sa iyo. Ngayon, tingnan nyo, verse 2 pa lang, verse 3, pinagpala ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga makikinig sa propesiyang to. Bakit dito, nakita nyo singular pinagpala ang bumabasa. Pagdating dito, ang mga nakikinig. So it was intended na parang ganun, may nagtuturo at may nakikinig. So pinagpala yung bumabasa at yung mga nakikinig. Amen? At tumutupad. Ito yung rito eh. Kailangan tuparin natin. At nasusulat, sapagkat malapit na maganap. Inulit na naman. Verse 1, sabi, NTK, ibig sabihin, malapit na maganap. Verse 2, verse 3, ayan na naman. So, paulit-ulit, ano yun, importante. Amen? So, we don't know, wag nating intayin, pero ito ay mangyayari. Ang init ngayon, nung mga nakarang araw, ang lamig-lamig, hindi ba? So, ang bilis. Bukas mo ka lang, nilalamig na naman tayo. O kaya, umulan.
Ito, nakita ko sa verse 20, chapter 22. Tingnan nyo sinabi. At sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako. Pinagpala. Nakita nyo? Ang sumunod sa mga salita ng propesya to, kanina sa chapter 1, pinagpala yung babasa at makikinig at sumusunod. Pagdating sa 22, sabi naman ni Jesus, pinagpala ang mga sumunod. So, ibig sabihin, gusto talaga ng Panginoon, pagpapalain talaga tayo. Kaya nga sabi natin, hindi na God bless you eh. Ano yung sinasabi na natin? Stay blessed kasi pinagpala na tayo. Ephesians 1:3. Ngayon, nakasulat yan eh. Pag nakasulat yan, paniwalaan mo. Amen. Yun nga sabi ko sa inyo, yung mga mayroong favorite verse sa Jeremiah 29:11, maganda buhay. Kasi mga nanlilibre. Hindi, joke lang. Okay, so 1:4. Mula kay Juan, para sa 7 iglesia sa lalawigan ng Asia. So nakasentro to dun sa Asia Minor o yung modern day Turkey. Sabi nito, nung una namin na pag-aralan to ni Pastora, sa mga churches na to, mami, isa-isay natin, yung sphere na daw meron pa. Now, I don't know. Sabi lang sa amin nung nagturo. Kasi itong sphere na halos wala silang puna o walang puro papuri sa kanila ang Lord. Sumayin nyo ang kagandahang loob at kapayapaan mula sa Diyos na siyang nakaraan, kasalukuyan at darating. Now, sa verse na to, ang sinasabing Diyos, God the Father. Okay, siyang nakaraan, kasalukuyan at darating. Nga pala, ang Revelation, marami ang kinuhang verse sa Old Testament at sa mga ibang book. So makita natin, in harmony talaga ang Bible. Amen? Mula sa 7 espiritong nasa harap ng kanyang trono. So, ang sinasabi ito, God the Father, tapos meron daw 7 espirito. Now, ano yung 7 espirito? Tignan natin ngayon ng Old Testament. Ang sabi sa Isaiah 11:4, mananaan sa kanya ang espiritu ni Yahweh. Ng karunungan, pangunawa, mabuting payo, kalakasan, kaalaman, pagsunod, at paggalang. And now, pag binilang mo, this is 7. Ito raw yung 7 spirits ng ating Panginoon. Tandaan, yung nakikita ni John, kasi hindi niya maintindihan kung paano niya i-interpret yun. So, nakita niya yung 7 spirits, maybe naalala niya yung Isaiah 11. We don't know. Okay? Pero sabi ng mga scholars, ito daw yung 7 spirits na ni God the Father. Okay? 1:5. At mula kay Jesucristo ang tapat na saksi. Ito na, kay Jesus na. Ang panganay sa mga binuhay mula sa kamatayan. Ngayon magtataka ka, bakit panganay? Sino na unang nabuhay? O, tanungin ko kayo, si Lazarus o si Jesus Christ? Si Lazarus. Kasi si Jesus ang bumuhay kay Lazarus eh. Pero sabi rito, panganay. Now, it was talking about the resurrection of Jesus Christ. Kasi siya yung unang nagkaroon ng glorified body. Di ba naalala nyo, body, soul, and spirit, yung sanctification nangyayari sa soul. Ang glorification nangyayari saan? Sa body. At si Jesus ang unang nagkaroon ng glorified body. At mamaya, papakita dito, ito napakaganda ng revelation. No? Kung talagang babasahin mo lang, it's all about Jesus. Okay, tuloy tayo. Ang panganay sa mga binuhay mula sa kamatayan. Anong verse? Tignan natin. Romans 8:29. Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. So, ibig sabihin, merong verse na kinuhanan itong si Apostle John. At sabi rito, rabbis also use firstborn as a messianic title. Kasi sa Exodus, God said, I made Jacob my firstborn. It talks about parang the Messiah. So pag sinabing panganay sa Bible, sinasabi, it talks about Jesus. Okay, sa Psalms 89:27. Also, I will make him my firstborn. So it talks about Jesus. Okay, 1:6. Mabilis lang naman to. Yun nga lang, talagang pag-aaralan lang natin. Ginawa niya tayong isang kaharian ng mga pare. O some verse makikita yan. First, Peter 2:9, di ba? Yun yung ating tinuro rin pastora to. We are a chosen generation. Tapos di ba, meron doon we are a royal priesthood. O yun sinabi rin niya, kaharian ng mga pare. Kaya tignan mo yung katabi mo kung mukhang pare ba yan? Madre. Amen. Okay? Upang maglingkod sa Kanya. Okay, may verse kayong naaalala na ang mga pare dapat naglilingkod? O yung mga Christian dapat naglilingkod? Ephesians
2:10, di ba? We are created to do good works. So kung titignan nyo talaga, sabi nila 70% of the book of Revelation was taken from the Old Testament. Amen? Yun lang, aahararin lang. Okay? Maglilingkod sa kanyang Diyos at Ama at kay Kristo ang kaluwalhatian na kapangyarihan magpakailanman. Sabi ni Jesus, kung anong ginagawa mo sa kapatid mo, ginagawa mo sa kanya. So when we serve others, we are serving Jesus. Amen? Kaya napakapalad pag kumanta ka pala dito for Jesus, you're singing for Jesus. Pag tumayo ka dito, preaching for Jesus, you are doing this for Jesus. Pag naghahayag ka ng mabuting balita ng kaligtasan, you're doing it for Jesus. Amen? Okay, so Revelation 1:7, tignan niyo, dumarating siyang, tignan natin, capital yan na nasa alapaap at makikita siya ng lahat. Ito yung verse na ginamit natin nung nasa Matthew 24 tayo. Pati ang mga tumusok sa kanya, tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya magkagayunawa. Amen. Okay, dalawang event ang hinihintay natin. Rapture at second coming. Ano kaya tong event na to? Anong event yan? Makikita siya ng lahat. Rapture or second coming? Second coming. Amen. Very good. Okay, pero dito makikita nyo, pag second coming ba, ay tumusok sa kanya yung mga Romano di ba? Si Longinus pa nga, by tradition, Longinus yata yung yung tumusok sa kanya. Makikita pa raw sa kanya. Now, ang sinasabi rito, parang, ang sinasabi rito, hindi Romano, yung mga Hudyo yata, dahil si Hudyo ang nagpapako sa kanya Okay, whatever, kung Hudyo man yan, kung Romano man yan, makikita pa rin nila si Jesus pagbalik. Amen? Okay, 1:8-9 na tayo. Ako ang Alpha at ang Omega. Amen. Ito napakaganda, nakita natin. Si Jesus ang Alpha and Omega. Ang Alpha, ano yan? First letter ng anong alphabet? Greek. Ang Omega, pang ilang letter ng Greek alphabet? Last. So, ibig sabihin, siya yung simula at siya yung katapusan ng lahat ng ito. Pag simula at katapusan, umiikot lang yan walang dulo. Amen? So, pag si Jesus pala nasa puso mo, may forever talaga. Amen? Kaya nga lagi ko sinasabi, si Jesus, siya yung simula, siya yung katapusan. Kung nandito tayo sa gitna, makakarating tayo sa dulo. Amen? Bakit? Sisiguraduhin ni Jesus, makakarating ka sa dulo. Bakit? Kasi sinabi niya, siya yung Alpha at Omega. Huwag mo nang isipin na mangyayari sa buhay mo rito. Pero sigurado ako, pag nasa kay Kristo ka at sinubo mo yung buhay mo sa Kanya, makakarating ka sa dulo. Amen? Kaya sabi dito, sabi ng Panginoon Diyos na makapera sa lahat, ang kasalukuyan kasalukuyan, nakaraan at darating. Ako si Juan, ang iyong kapatid, ang kasama sa kapighatian at pagtitiis. So talaga in-specify dito ni John, na siya ay kapanalig, siya ay kamanggagawa, na nakakaranas ng mga kabilang sa kanyang kaharian dahil sa pakikipag-isa kay Jesus. So, may persecution talaga. Sabi ko nga, napakapalad natin mga Pilipino. Dito walang persecution Alam niyo persecution dito? Sarili natin, kung magpapatuloy ba tayo. Amen? Okay. Nung ako'y nasa isla ng Patmos, sapagkat ipinangaral ko ang salita ng Diyos at magkatotoo kay Jesus. So, nandun siya. He was exiled. Why? Because he's preaching. He was teaching the Word of God. Saan? Dun sa Ephesus. Kasi dun sila nag-concentrate. Amen? So, he was exiled. He was jailed. He was, tawag dito, nilagay sa kumukulong mantika, naparusahan siya. Bakit? Because he was doing the good news. Amen? He was sharing the good news. At sabi sa Matthew 5, makita nyo naman, pinagpala na naman. Pinagpala ang mga nilalait at mga inuusig ng mga tao at pinaparatangan sa lahat ng uri ng kasamaan dahil sa akin. So kapatid, kung ikaw, merong sinasabi sa'yo, nabubuli ka dahil sa pag-share mo na mabuti, dyan na naman niya si Joby, wala nang ginawa yan, kundi na naman niya si Emmanuel, wala nang ginawa yan, mapalad ka. Amen? Ayun, pinagpala dahil kay Jesus. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang nyong mapalakihan to lang mansion. Amen? Kung inuusig tayo, unfortunately, sabi ko nga sa inyo, ang pag-uusig dito, sarili natin, kung magpapatuloy tayo, kasi madadala ka sa paligid Bakit sila hindi nag-church? Tulog. Mamaya magbibidyoke. Bidyoke na lang ako. Okay, outing na lang ako lagi. Diba?
Ang battle nasa puso natin, mga kapatid. Ang hirap gumising sa umaga. Ang hirap, kahit minsan nga, kahit hindi umaga ang church, kahit hapon, hirap pa rin eh. Tulog na lang ako kasi pasok na naman bukas. Hindi kasi, family day. Diba? Yun yung battle natin. Amen. Pero pag napagtagumpayin mo, ano sabi? Malaki ang yung gantimpala. Amen. Doon na lang ako sa bahay kasi linggo lang kami magkakasama ng pamilya ko. Pagluluto ko sila. Pero ano sabi? Malaki ang yung gantimpala. Amen? Revelation 1:10. Noong araw ng Panginoon. Now, ito sabi nila, Sunday daw. Pero ang sabi ng ibang Bible scholars, itong si Domitian, nagbigay siya ng 1 day a month na para sa kanya. Grabe, no? Si Emperor Domitian. Parang siya talaga, sa tingin niya, siya yung Diyos na makapangyarihan. Kaya meron tinatawag na Lord's Day para sa kanya. Nung Lord's Day na yun, na dapat parang nagpupuri kay Domitian, anong ginawa ni God? At habang nasa ilalim ako ng kapangyarihan ng Espiritu, nung ang nasa paligid mo ay puro kasinungalingan, dahil Lord's Day, dahil ang pinupuri nila si Domitian, ang ginawa ni God, pinakita ni God kay Juan yung tama. Amen? Doon siya nagkaroon ng kapangyarihan ng Espiritu. No, sabi na, hindi raw to Holy Spirit, pero siya ay nasa Spirit world. Pinakita. Parang yun nangyari rin kay Pablo. Amen? Yung talagang pinakita yung ano yung mangyayari. Narinig ko mula sa aking likuran ng isang malakas na tinig. So nung nandun siya, he was in the Spirit on the Lord's Day. Ulitin ko, parang yung lahat ng pagano, pinupuri si Domitian, ikaw, nasa iyo ang banal na Espiritu, pinakita sa iyo yung totoong mangyayari. Amen? Talk about, ano ba tawag dito? Ironic. Sila lahat, pero sabi ni God, no, hindi kita ipapayagang makurap. Ituturo ko sa iyo yung totoo. Meron daw malakas na tinig mula na parang tunog ng trompeta. Oy, tanong, halimbawa, ikaw, may narinig kang malakas na tinig. Mas malaki ang percentage na lilingon ka pag yung malakas na tinig yun, kilala mo. Bawa, Mrs. Wendell! Itingin talaga ako agad, di ba? Kasi kilala mo yung tinig eh. At siya, kilala niya yung tinig, di ba? Malapit ba si John tsaka si Jesus? Malapit. Okay, tingnan natin. Maganda yung nababasa eh. Meron daw 4 times na nakita yung in the Spirit. First nga, itong sa Revelation 1:10, nasa Patmos siya. Ito naman, pinakita yung nasa heaven na. Ito naman, wilderness, and then the mountain of God. Ito yung mga verses. Kung lolobin ng Diyos, mapag-aaralan natin yan. So, pinakita sa kanya anong mangyayari in the Spirit. Okay, so nahuli. Sabi niya, isulat mo sa isang aklat ang iyong nakita at ipadala mo ito sa 7 iglesia. Ito yan, Efeso, sabi ko nga sa iyo. That time, pinakamalaking Christian church daw dun sa Asia Minor, Ephesus. At yung itong mga churches na to, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia at Laodicea, may mga maliliit na churches dyan. So may malalaking church, may maliit na church, may medium na church, pero sabi ni Jesus, padala mo to. Amen? So ano ibig sabihin? Walang pakialam si Jesus sa dami ng tao. Importante, siya yung pinupuri. Amen? Okay, so ito yon. Ito yung Ephesus. Una raw Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea, at babalik sa kanya. Parang sinasabi, padala mo yung mga dadaanan yan. Amen? So, sabi nila, ito raw yung isang dahilan, maaari, bakit yan sinulat? Kasi it was on the same radius, kasi yung Philippi nandito, ang Colossia parang nandito, yung Roma malayo, parang ito yung magkakalapit. Ito yung servant churches na magkakalapit. Ngayon, sabi pa ng mga ibang Bible scholars, kaya daw ito yung napili, kasi ito daw yung pitong church na to, it resembles the old church and the modern church. Yung mga problema nilang kinaharap, yung kanilang positive and negative, nangyayari daw sa mga churches ngayon yan. Amen. As we go along, as we study, kung loloobin ng Diyos, makita natin, asan ba tayo doon sa 7 churches na yun? Okay? So, lumingon ako upang tignan na nagsasalita at nakita ko ang 7 ilawang ginto. Sa English, candlestick. Yung candlestick na yon, tandaan natin, wala pang kandila nung panahon nila. Kasi pag nasa isip ko, yung nasa isip ko noon yung ganyan, di ba? Yung candlestick mataas, candelabra. Alam niyo yung ano mong ilawan nung panahon nila? Alam niyo yung kay Aladdin? Di nga, yung lampara, yun ang lampara nila, ganyan. Yung ganyan. Yung may hawakan.
Tapos, dito may butas, tapos dyan lumalabas. Yan pala yung kanilang candle stick. Kasi wala pang candle eh. Kaya lang, ang sabi, ilawan. Ginto. So, mamaya titingin. Tandaan natin, precious metal ang ginto. Mamahali ng ginto. Amen? So, kahit saan ka pumunta, ngayon nga, magtabi ka ng ginto, mag-invest ka sa ginto, tumataas ang ginto. Meron dalawang investment na wala kang talo. Lupa at saka ginto. Ang bilis tumaas niyan. Amen? Okay, nag-ano pa yan. Turo pa. Okay, Revelation 1:13. Nakatayo, ito napakaganda. Nakatayo sa gitna ng mga ilawan ang isang parang anak ng tao. So, hindi pa niya makita masyado. Nakasuot na mahabang damit at may gintong pamigkis sa kanyang dibdib. Nakatayo sa gitna. So, sabi meron daw 7 candlestick. And later on, malalaman natin, yung 7 candlestick na yon, it represent the 7 churches. So, kung iisipin mo, nandun si Jesus sa gitna ng mga churches. Ulitin ko, si Jesus nandun sa gitna ng mga churches, malaki, maliit. At yung candlestick na yun, yung candlestick kasi hindi yung kandilang may hawakan yan. So, si Jesus, siya yung nagkikilos. O dito, di ba sabi nga, let your light shine. Siya yung naggagabay. Amen? Doon sa mga churches na yun. Ang medyo na-touch ako dito, alam nyo, si Jesus, wala siyang pakialam, marami kayo o malaki. Nandun ako sa gitna nyo. At kung nandun siya si Jesus sa malaking church, nandito siya ngayon sa atin. Amen? Kaya, napakabuti ng Diyos. Kaya nga yung kanta kanina, napakabuti mo, Jesus. Amen? Wala tayong masasabi kay Jesus. Hindi siya, kumbaga sa di ba, 3 anak mo. Wala siyang favoritism. Tayo may favoritism sa anak. Si Jesus walang favoritism sa church. Basta si Jesus ang sinasamba mo at ang sabi nga niya, may 2 o 3 nagpupuri. Nandun ako. Amen? And hindi lang yun. We are the temple of the Holy Spirit, singular. Tapos yun pang, nandun siya sa midst ng 2 o 3. Kaya wala siyang pakialam sa laki. Basta si Jesus nasa puso mo, andun siya. Amen? At ito, pansinin niyo itong mahabang damit. Pasensya na kayo, teacher ang nangyayari sa akin ngayon. Mahabang damit at may gintong pamigkis. So mahabang damit, yung mahabang damit, alam niyo, parang robe. Amen? Jesus is in the middle of the churches, big or small. Yan yung una ko napansin. Pangalawa, yun nga, siya ay, yung nakita niyang parang anak ng tao, mahabang damit, para riyang robe. Tapos merong gintong pamigkis, yung parang sash. Ganun, may sash. Yung sash niya, ginto. Nung panahon na yun, ang nagsusuot lang ng mahabang damit, yung talagang hanggang lupa, mga pari. Ayan, no? Dressed in robe reaching down to his feet and a golden sash around his chest sa English. Dress is a robe of the priest. Si Jesus ang ating, kasasabi lang kanina, ni Pastor Joey, di ba, no? Sa Hebrews. So talagang merong may connection yung ating turo ngayon. And yung naglalagay ng sash, mga hari. At tandaan nyo yung sash niya, golden. May nakita ka na bang hari na golden yung sash? Meron siguro, pero madalang na magalang. Pero pinakamagandang gold, hindi lang 24 karat yan. At sino magsusuot nun? King, and that is Jesus. So pinapakita rito, He is the King and He is the priest. Tama yung sinabi. He is the King of Kings and the Lord of Lords. And He is the High Priest na ngayon ay nasa langit. Kanina, ang linaw, no? Sinabi sa verse sa Hebrews. Ayan na nga. Therefore, since we have a great High Priest who is ascended in, anong ginagawa ni Jesus ngayon sa langit? He is interceding for us. He's praying sa problema ni Ate Dita, sa problema ni Gina, ni Daisy, kung ano man yung pinagdadaanan natin. Siya yung nag-intercede sa atin. Now, what more can we ask for about Jesus? Lord, ang init. Kayo mag-alala, bibigyan kayo ng pamaypay. Amen? Jesus is interceding for us. Big or small churches, nandun siya. Kaya kung babasahin mo talaga yung Hebrews, tignan mo, hanapin mo si Jesus. At isang turo nga na natutunan ko, nung bago pa lang ako mananampalataya, lagi sinasabi ni Pastor Francis, sa lahat ng binabasa mo, hanapin mo si Kristo. Amen. Sa Bible, nandiyan si Jesus. At mga 1 pa lang to, andyan na nga si Jesus. And He is the priest, and He is the
king. Amen. Tuloy tayo. 14, matatapos na to, mabilis lang to eh. At ang kanyang, eto na, nung nag-ascend na siya sa heaven, dito natin makita anong itsura ni Jesus sa kanyang glorified state. Ayan, ang kanyang ulo at buhok ay kasimputi ng, imagine Jesus na, puting-puti yung buhok niya. Sabi doon, kasimputi ng balahibo ng tupa ng niebe. Tupa o niebe. So, napakaputi nun. Sabi nila, it signifies wisdom and knowledge. At ang kanyang matay parang apoy na nagliliyab. So, he can see everything. Amen? Kumikinang ang kanyang mga paa na parang tansong pinakintab. Na wala siyang sinabing saplot sa paa o tsinelas. Yung tanso daw is a sign of judgment. Amen? So, pag-aaralan natin yan. Na pinakintab at ang parang rumaragas ang tubig, ganyang bibig. So, imagine Jesus wearing white robe, yung buhok niya ay puting-puti, yung mata niya is glowing, yung bibig niya, grabe pag nagsalita. So, ito yung glorified state ni Jesus na hopefully, tayo rin makikita natin sa langit. Amen? Napakasarap nun. Lord, ikaw nga ay nasa Revelation. Di ba? Kikita mo siya. Lord, ang puti ng buhok mo, matanda ka na ba? Hindi, joke lang, Lord. Walang ganun. Amen? Kasi puting-puti eh. Amen? May hawak siyang 7 bituin. Yan, titignan natin yung 7 bituin. Tama, bilis, 16 na tayo. Sa kanang kamay, pag sinabing kanang kamay, it talks about power, it talks about authority. Hawak niya yung 7 bituin na yon. Na lumabas sa kanyang bibig ang isang matalas na tabak na magkabilay talim. Alam niyo, it is the word of God, di ba? Ang kanyang mukha ay nakakasilaw tulad ng araw sa katanghalian tapat. Nakita niyo na ba yung araw? Pag tanghalin, hindi niyo makita. So, ganoon yung itsura ni Jesus sa kanyang glorified state. Amen? So, ito nga, pinapakita na si Jesus na itsura niya. Okay, so he is holding a seven stars sa kanyang kanang kamay. Ngayon, bakit ko pinakita to? At bakit importante ito? Now, hindi niyo lang makita, ito ay isang coin ni Emperor Domitian. Ayan siya. Dito sa likod ng, ito, very interesting to. Sa likod ng coin na yon, merong isang bata na may 7 stars. Sino daw tong bata na yon? Sabi nila, turo si Emperor Domitian namatayan ng anak. And in recognition sa kanyang anak, nilagay sa likod. Ang sabi niya, ito daw si Zeus o si Jupiter. Now, when you talk about Zeus or Jupiter, ito yung God of gods ng mga mythology. Tama? Si Zeus, di ba? Ito daw yung anak niya, na hawak yung 7 bituin. Now, pag sinabi mong ito si Zeus o si Jupiter, ito na yung pinakahari ng mga Diyos, sino pa siya? So, ibig sabihin, parang sinasabi niya, mas makapangyarihan pa siya kay Zeus. No, kung titingnan nyo, ganun si Domitian. Tapos, hawak niya yung 7 bituin. Ngayon, bakit pinakita kay John yung 7 bituin? Piki yun. Ako talaga may hawak ng 7 bituin. Amen? So, alam niyo, mundo kina-counterfeit. Kaya tama yung sinabi ni Jesus sa Matthew 24 Maraming manloloko, maraming mandadaya, mag-ingat kayo. Amen? At ito na nga, nung panahon na niya, alam niyo, ang tao gustong maging Diyos Gustong maging napakayaman. Hindi ko alam, walang kontento. Amen? Pero madadala mo ba lahat yun? Yes, sabi ni Jesus, mapalad daw yung mayroong godliness with contentment. Ito maganda kay Jesus, binibigay niya lahat ng kailangan natin. Amen? May nagkulang ba rito? Wala. At ibibigay niya lahat ng kailangan mo. At minsan nga, pati gusto mo. Sabi niya, di ba sa Psalms 37:4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Amen? Huwag ka lang sasamba sa mga counterfeit. Amen? Balikan natin 17. Pagkakita ko sa niya, para akong patay. Okay, sabi ko kanina, si John at saka Jesus close ba? Pero nung nakita niya yung glorified state ni Jesus, ano sabi niya? Patay akong bumagsak sa... Grabe, nagpuri talaga siya. Ngayon, kahit close tayo, dahil nakita ko talaga yung kaningningan, yung pagiging Diyos mo, sino ko? Amen? Kahit kaibigan kita, pare, Diyos ka pala talaga. Di ba? Kasi nung nandito sa lupa, nakita niya lang yung yung turo, yung miracle, pero nung nasa langit, nakita na niya. Ito si Jesus. Amen? Ngunit, ito maganda kay Jesus, ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay. Again, kanang kamay talks about authority. At sinabi, huwag kang matakot. Ako ang simula at ang wakas. Kanina, nagsabi nito, si God the Father. Ngayon, sino nagsasabi? Si Jesus.
O sabi nga, I and the Father are one. Because they are Trinity. Amen. So makita mo talaga, sinabi ni God, sinasabi niya rin. May kaya niyang sabihin kasi they are one. They are united. Amen? 18, matatapos na tayo. At ang nabuhay, ano sabi kanina? Huwag ka matakot, ako simulang wakas. At ang nabuhay, ito yung siya nabuhay ng muli. Namatay ako, ngunit tignan mo, ako'y buhay. Ngayon natatatiling buhay, magpakailan. Kasi sinasabi, ako yung pinako. Pinapaalala niya kay John, ako yung pinako. Tamo, buhay na buhay ako. Puti nga lang yung buhok ko. Amen. Nakarobe na ako, pinapakita ko yung pagiging pari ko. Ngayon, hari na ako. Tamo yung mata ko, sabi niya ganon. Sabi niya rito, hawak ko ang susi ng kamatayan at daigdig ng mga patay. So, Jesus controls everything. Nasa langit siya ngayon. Remember, it's a vision of what's happening in heaven. And it's happening right now. Pinanonood tayo ni Jesus. Natutulog na isang anak ko dun. Hindi lang tayo, lahat ng churches, pinanonood niya. Nandyan siya. Amen? Hawak ang susi ng mga kamatayan at daigdig ng patay. He controls everything. 19. Kaya't isulat mo ang iyong nakikita. Okay. Inutusan siya isulat yung mga nakikita. Ang nangyayari ngayon at mangyayari pa. So, tatlo yung pinasusulat sa kanya. Yung nakikita, yung nangyayari ngayon. Si Jesus, yung nakikita, itsura ni Jesus. At nangyayari ngayon, maybe yung nangyari ngayon, tapos yung nakita niya kanina, yung narinig niya. At yung mangyayari pa pagkatapos. So, he's talking about the future. So, pwede siyang preterist, pwede siyang futurist, pwede siyang historist, pwede siyang symbolist. Kasi nandun lahat yun eh. So, wag tayo mag-stick sa isang view. Kasi ang linaw na sinabi ni Jesus, nakikita, nangyayari ngayon, at mangyayari pa. Because He is the Alpha and the Omega. Sabi ko nga sa inyo alam ko na mangyayari sa atin sa dulo nasa langit tayong lahat parang walang amen. Ulitin ko alam ko na mangyayari sa atin, nasa langit tayo Amen? Diba? Kasi sabi ni Jesus, yung merong Diyos, biyaheng langit. Yung may Jesus, biyaheng langit. Ito napansin ko lang. Sabi kanina, Revelation talks about the Antichrist. Pero may narinig na ba kayo? Bakit ayaw na ayaw nila ng Kristo? Pero lahat gusto may God. May narinig na ba kayong anti-God? Wala ba, di ba? Kasi bakit? Lahat naniniwala sa Diyos Yun nga lang, mali yung Diyos nila. Pero yung Kristo, maraming galit kay Kristo. Meron bang anti-Buddha? Meron bang anti-Muhammad? Wala. Anti-Jesus kasi siya yung totoo. Amen. Doon pa lang, isipin mo, kung matalino kang tao, binigyan tayo ng talino ng Diyos, bakit pinipigilan ng mundo si Kristo? Buddha, hindi. Diyos, hindi. Yung ano pa ba? Sino ba yung mga Diyos nila? Sino ba yung mga Diyos nila? Hindi ko lalo yung mga Diyos ng Hindu Marami. Sino ba? Si Basti, si Khufu, si Ra, yung ano pangalan to? Egyptian God. Sama mo na si Batman, si Superman. Walang ganun Shiva, si Allah, sino pa ba? Si Bibimbap, sama mo na rin. Basta lahat. Pero walang anti-ganon. Meron lang anti-Christ. Pansin nyo? Kasi bakit? Alam ng devil yung totoong tigapagligtas. At naliligaw ang tao. Nililigaw niyang pilit. Ginagamit pa nga yung mga emperor. Ako yung Diyos, ambahin mo ako. Ginawa ni Nebuchadnezzar noon. Ginawa rin ng panahon ng Roma. At ngayon may gumagawa pa rin. Ang masakit, may nadadala. At mapalad tayo dahil natanim sa atin yung totoo at tama. Kaya ituturo rin natin sa iba. Amen? Okay. Ang sabi dito ito na ngayon yung kabuuan ng Revelation. Chapter 1, it talks about the things you have seen. Chapter 2 and 3, the things which are. Ituturo dyan yung churches And then, the things which will take place. Ito na yung Antichrist, Babylon, yung the mystery, heaven and, the new heaven. Pag-aaralan natin yan sa biyaya ng Lord. Kaya sabi ko, 22 chapters. Alam mo, nag-aaral ako. Sabi ko, dalawang basahan lang. Dalawang part lang to. Revelation 1 to 14, tapos 14 to 22. Nung nag-aaral ako, 1 lang, parang ang dami. Amen. So, hindi ko alam paano ituturo ng Lord sa atin. Pag-pray nyo, matapos natin yung Revelation. Bakit? Kailangan nating malaman Amen? Para hindi tayo madala. Okay, so ayan yun. Sabi, ang nangyayari ngayon,
nakikita mo at mangyayari pa pagkatapos nito. Ang buti ng Diyos, hanggang dulo sinabi na sa atin. Alam nyo sa mga propesiya, ito na lang yung mga hindi pa nangyari. Ang hihintay na lang natin rapture Amen? And I hope and I pray kasama tayong lahat doon. Pati ako. Amen? Okay, mangyari ngayon, bukas, wala na tayo, basta maganda kasama tayo. Amen? Okay, ito yung itsura. Para nandyan daw si Jesus, ito yung pinakamatas, nandyan yung mga, tas ito rin, may golden, tapos yan, tapos yun. Yan yung pinakamalapit na nakita kong picture. Hindi naman natin makikita talaga. Makikita natin yung totoo pag nandun na tayo. Amen? 20, last verse. Tungkol naman sa hiwaga ng 7 bituin. Ayan yung 7 bituin, ano yan? Sa kanang kamay. At sa 7 ilawang ginto, yung 7 candlestick na katulad ng kay Aladdin. Sabi dito, ang 7 bituin ay anghel ng 7 iglesia. So, ibig sabihin, meron daw mga angels ang mga churches. Now, pwedeng oo. Dahil sabi sa Hebrews, di ba? Ang mga angels daw ay mga naglilingkod sa Diyos at sa mga maliligtas. Pero, tandaan natin, ang angel, ang Greek word niyan ay angelos. Literal ay messenger. Ngayon, sabi dito, may mga angel o messenger ang mga churches. Sino yun? Mga pastor. Hindi ko alam. Translation, pwedeng literal angel, pwedeng sabi ng mga scholars, it talks about the pastors. Kasi bawat churches, dapat may nagpa-pastor, may nagme-message. Amen? Ibig sabihin, hawak daw ni Jesus yung mga pastor na yun. Oh, sabi ko, hawak ako ni Jesus. Linaw-linaw naman talaga sa Bible, di ba? Sabi, hawak tayo ng Panginoon at hawak din tayo ni Jesus sa kanyang kamay. Amen? Ito, sinabi pa inulit, yung mga messengers daw, hawak ni Jesus. At ano naman yung 7 ilawang ginto? Ito raw yung 7 iglesia. Sa kanyang kamay, nandun yung safety, nandun yung strength, nandun yung protection. Pinoprotektahan niya yung pastor, pinoprotektahan niya yung church. At nasa gitna nga natin siya. Ano ibig sabihin? Hindi tayo pinababayaan ni Jesus. Sabi nga ni David, tumanda na ako, wala akong nakitang pinabayaan ng Diyos. Ikaw, may nakita ka bang Kristiyanong pinabayaan ng Diyos? Wala. Amen. Bakit? Tapat ang Diyos. Amen. Sabi dito, okay, tapos na tayo. Takeaways. Number 1, Jesus is almighty and eternal. He is the beginning, He is the end. Tandaan natin. Jesus wants us to be informed. Kaya pinag-aaralan natin ng Revelation para malaman natin yung mangyayari. Pang-7 rin to Jesus is in the center of the church. Dito ako tuwan-tuwa. Lord, talagang hindi mo pala tinitignan lang yung malaking church. Kahit yung maliliit ng church, nandun ka rin. You're not after the, the quantity, but you're after about the heart of the people. Amen. As long as there is a Christian in that place, andun yung church. Andun si Jesus. And Jesus cares for the church. Hawak niya. Amen. He protects His church. Jesus doesn't want you to be afraid. Yan ang paulit-ulit Sabi niya, huwag kang matakot. O kalabitin mo katabi mo, huwag kang matakot sa problema mo. Amen. And lastly, Jesus blessed. Pinagpala. Yung pinagpala doon, Greek word Makarios. Alam niyo yung Makarios, ginagamit lang yon sa mga, kasi di ba may mga Diyos-Diyosan? Sinasabi lang nila yung Makarios sa mga Diyos. Bakit? Kasi yung mga Diyos, sa kanilang kultura, nasa langit. At yung nasa Diyos na nasa langit, pinagpala yon. Bakit? Kahit anong mangyari sa mundo, exempted sila. Yun daw ang mga Kristiyano, kahit anong mangyari sa mundo, exempted tayo. Bakit? Si Jesus ang bahala sa atin. Amen? Yes, pagdadaanan natin yan. Pero mahalaga, kasama natin si Jesus. Amen? Jesus blessed the readers and doers. So, ito pala nag-aaral tayo ng Revelation, pinagpala tayo ng Diyos Kaya tama talaga sinasabi natin, stay blessed. Because we are blessed and highly favored. Kaya alam nyo, kawawa yung mga tao na hindi alam yung mensahe ng Biblia. Kasi akala lang nila, pag Kristyano ka, ganyan ka na. Banal na ako. Hindi na ako tatawa. Yun ang akala lang nila. Gigising sa umaga, pupunta, tapos mag-o-offering, tapos makikita yung poging pastor, yung mga ganun lang.
Sawa na ako, wala yan, di ba? Di nila alam yun. Pagpapala na meron tayo. Kaya kalabit mo yung katabi mo, sabi mo, lubos kang pinagpala ng Diyos. Amen. Pagpapala, dumadami talaga. Amen. Okay. Ito yung charge. Ulit-ulitin ko to. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismo sila sa pangalan ng Ama, Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan ninyo. Ito na pinangako. Ako'y laging paulit-ulit talaga sinasabi ni Jesus, no? Kasama natin siya. Amen? Hanggang sa katapusan ng panahon. Inulit sa Revelation. He is in the midst of the 7 churches. So, first chapter pa lang po yun, mga kapatid. Kaya ang tanong, ginagawa mo ba ang mission or calling mo? Kaya ang ating, lagi natin, be part of His mission. Mission natin is GCF Mission +1 every week. I hope and I pray nagagawa po natin lahat ito sa biyaya ng pag-pray natin na this week may mashiran tayo. Amen? Okay, so, praise the Lord. Tayo na tayo manalangin. Dakila naman, napakabuti mo, Lord, for teaching us Revelation